ang mga gitawag na tog waste atong balay, tagaan tong gamay nga technique unsaon nga kini mahimo siyang input sa imong pagpananom like fertilizer and pagpainom sa mga hayop na di na magsakit ang mga hayop, and then pwede po ka makahimog pagkaon sa imong hayop pinaagi lang sa balay. Usa ka malipayon og malinawon nga adlaw misamisnon. Welcome sa atong programa nga maghatag katin-awan ug kamatuoran sa mga isyu ug kalihukan dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental. Welcome sa Capitalks. Karong adlaw atong hisgutan ang usa ka sustainable nga project sa administrasyon ni Governor Juliet Uy nga uma sa balay. Og representing the governor, ang makauban nato karong adlaw si Mr. Jojo Rom. Welcome sa Capitalks. Thank you kayo sa imuhang higayon nga gihatag sa amo nga maimbitar ka dire. Yes, ma'am. Og syempre ma-explain sa katawhan kung unsa gining uma sa balay. So first and foremost, gusto namo una mabalaan kung unsa ang background nimo. Isip usa ka individual nganong ikaw man ang natahasan aning trabaho. Yes, ma'am. Ako si Jojo Rom, taga Cagayan de Oro City ko, taga Balulang lang ko. Pero in 2006 nag-relocate ko sa Davao City, dito ko na Minyo. And then for the last 19 years, nag-develop ko aning konsepto sa uma sa balay, no? And then tungod kay bag-o siyang idea, wala ko'y reference gid kayo niini. Gawas nga graduate ko sa agriculture, ang nagtukbod gid sa ako ani katog yung panahon nga naglisod ko sa Davao City, and then sa dihang nakoy na kabot nga success niini tungod kay di na ko gapalit sa pagkaon niya na sulbad pud ang problema nako sa basura. Ako siyang gihimong research and development. And then, gi-test siya sa different communities, na yung mga communities sa katong mga first ginako nga community nga na-serve is katong sa Ondoy, sa Manila, sa San Mateo Rizal. Doon ay 2,500 families nga gi-testingan namo ang gitawag. Originally, this is urban container gardening. Urban container gardening siya. And then, gitudloan namo sila. Kain ko nag-succeed siya tungod kay after 6 months doon na nag-garden, doon na nag-negosyo, and then gitistingan po ni sa other uban nga mga typhoon survivors sa big typhoon sa Philippines, katong super typhoon like Yolanda, Sendong ana. So naka-gain siya og experience, rich ang experience ani niya tungod kay highly adaptable siya sa community, sa mga communities. Unsa gid nang uma sa balay? Unsa gid na siya ang concept ana? Ang concept sa uma sa balay is simple lang. Ang pagtudlo sa kada balay, kada pamilya, kung gusto itong interesado, na magtanom sa ilang kaugalingong pagkaon o mukaon sa kailang tinanom. Dili ka kinahanglan nga mupalit yun tanan sa inyong pagkaon. Imposible man nga tanan na lang itanom nimo, no? Daghan tay pamaliton pa, pero ubay-ubay sa atong gikinahanglan nga mga pagkaon, mga ingredients sa pagkaon, pwede lang nimo nato itanom sa atong palibot, sa atong luna. So pwede ka sa 10 square meter magsugod. In fact, nagsugod kog 10 square meter sa veranda. And then pagbalhin namo 50 square meter. So sa 50 square meter, mabuhi gid ang pamilya. Dili siya inana kada kung gasto niya. Naalang tanan sa palibot, ya dili ka magproblema kung sa kaunon nimo pagmata nimo. So, ang uma sa balay simple lang. Magtanom sa kaugalingong pagkaon o pagkaon sa imong tinanom. Kay isod mo pud magtanom ta diyan imong kanon. No, so ana lang. And then the other highlight, by the way, the complete name of the program is Uma sa Balay, a household-based resources management and food security system. So, ang mga gitawag na tong waste sa atong balay,
tagaan to gamay nga technique unsaon nga kini mahimo siyang input sa imong pagpananom like fertilizer and pagpainom sa mga hayop di na magsakit ang mga hayop. And then, pwede po ka makahimog pagkaon sa imong hayop, pinaagi lang sa basura sa kusina. Okay, natay kita ko black soldier fly nga magtunga lang na siya kalit diha, and then pwede mo pagkaon sa hayop. So, ga-build ta og kining ang umasabalay mo siya resiliency building yapon sa kada pamilya. Dili ka dependent kayo sa external input. Sir, since under ni siya sa provincial government, Yeah. naabay guidelines kung kinsa ang pwede maka-avail ani, kinsay pwede nimo matudluan, Yes, unsa man ang directive sa imo ni governor about Okay, ani? so pag ari na ko diri sa Misamis Oriental last year, I think that was August, nag-istorya mi ni governor nga ang kini nga programa para gid sa tanan nga interesado nga pamilya. Walay kriteria nga ginahisgutan. Basta gusto ka mukaon og presko nga gulay, tuduan ka. So tungod kay gihimo siya nga program, natay gitawag og program logic ani. Guidelines gid siya unsa pag-implement. Labi na ang Misamis Oriental is I think na pila ni ka municipality diri, 25 23 ka municipality ug duha ka syudad. Cities, no. Dili sa inana kadali ma-implement tungod kay kinahanglan siya resources sa provincial government. So nagsulti ko kung governor nga if she can allow me to do a scanning at least 6 municipalities just to get the context sa upland municipalities like Claveria and one or pipila ka municipality diri sa Coastal East and Coastal West, District 1 and 2, makakuha ko og kining gitawag average context, tapos muni basis sa paghimo sa program logic, guidelines nato pag-implement ani. Karon nga nahuman na, nasabi ta daw kong governor, i-incubate ni siya sa usa ka municipality and that is Villanueva. So wala sa kuno diretso sa Villanueva tungod kay wala pa nato nakuha unsa gyud program nga socially responsive nga mo haom sa tanan nga munisipyo. Sa pagsuroy ani, nakita dito sa among pag-scanning or sa among gitawag nga resource assessment, mo fit siya sa tanan municipalities. Tungod kay direct man gud ang panginahanglanon sa pamilya nga kagutom, kalisod, o kining gitawag health status pod sa atong mga barangays, no. Nakita nato nga kinahanglan gyud ni siya nya. We know nga sa pagkakaron murag atubang tani ining maong krisis tungod kay mahal na ang mga palaliton karon tungod sa kining ni mahal pod ang atong langis, no. So affected ang tanan nga mga kalihukan nga nagsalig nakadepende ni ining langis o kining oil, gasolina, krudo. So mamahal ang pagkaon, affected pud kayo ang kwarta karon sa kada pamilya, no, natay sweldo, dili na enough ipalit sa katong dati natong mapalit tungod kay ni baba ng iyang purchasing power kay mahal man. So mo diri nakita karon ang relevance sa program. Ang gihimo ni governor yung desisyon nga i-implement yun, ipakuyanap o ipakailap gining umasabalay, relevant kay ni sa tagsa-tagsa ka mga pamilya nga naapektuhan niini. Bisan pa sa atong mga diri sa Kapitolyo, atong mga personnel kung gisa atong interested pwede pod na. Sir, sa karon unsa ang estado, unsa na ang naabot sa umasabalay program? Yeah. When it started in August and na-submit ang program logic, January, dito na po sa Villanueva for the program incubation. And then, the good news is the Sangguniang Bayan sa Villa and the mayor himself, Mayor Attorney Holyoy, nag-support ni og gahapon gitawagan ko nga na-publish na katong resolution sa Sangguniang Bayan nga they express their support ni nga mga program. So, nanatay basis kung sa tuwan para natay legal basis para nga mapakanaog gini sa tanang barangay sa Villa kung isa tong interested. And one focus namo diya is waste management sa barangay 1 to 3. Kay mugi gusto ni Mayor nga masulbad gyud ang waste problem sa barangay 1 to 3. And then sa among pagsurvey gani dito na identify namo tulo ka klase sa waste sa
sa bilya, natay kitag household waste, natay institutional waste like palengke, no? And then the third is the industrial waste. Yeah. Kanang mga panit sa mangga, panit sa saging, uling, daghan kay diha nga nagtapok lang. These are for us now resource. These are not waste, these are resources. So natay mga program and mga pamaagi unsaon ni nga ma-convert siya into resources like inputs for agriculture. Hisgutan nato na nga mga plano pohon, pero ang tutok lang sa gid karon is unsaon nga masulbad ang problema sa basura sa barangay 1 to 3. And na-identify si Mayor, gihatag niya nga barangay. I think one of them is Imelda. Ay. Medyo sa bakilid nga lugar, diri sa Kalingagan, maduna sa una. So, nakita na ko ang opportunity pa dito because ang mga tao, some of the leaders, especially the kining Federation President sa Women, si Ma'am Algrace Kwansing. Na-interest siya nga kung pwede ba nga unahon ang ilang Women Federation kay gikinahanglan ni sa women nga nagisulay kalingawan. And timing yun, kay kini nga program Umasabalay is gidesign siya for mothers. Because, Sir, how about sa lain nga towns? Unsa man ang move nga gibuhat or nasugdan na ba? Ang before gani sa Villanueva, ma'am, kung sa kuan pamurag natin kitawag Ginyapig municipality, which is Alubihin. So, pinakauna na mo nga training nga nakandak yun ang module 1 and 2 kay module 1 to 5 man eh. Ang module 1 na sugdan gyud dito sa Mulok-Bulok, Alubihin, Misamis Oriental, and then sa dihang nakita nila ang effect sa module 1 na aghat sila nga nag-request na pud sila nga pwede bag module 2 then gipahigayon na pud natong module 2, and then karon nag-expand na sila sa ilang garden. Gani, murag giabot na siya half hectare ilang communal garden. And then, nakanindot kang kagawad Runan Bahian. Siya gyud nang ulo ani diha. Nga ang tanang gusto mo appeal sa communal garden nila, murag ilang enterprise na po, negosyo nila, is maka-appeal lang ka kung nakay garden sa imong balay. Gihimo niya nga criteria or qualification ang pag-appeal sa ilang negosyo communal garden kung doon na kay garden sa imong panimalay. So, di man pugos, pero na opportunity kung na kay garden, maka-appeal, makasalmot gid sa communal garden. And then, the other municipality is Initaw. Initaw municipality through the request of the mayor, si Mayor Gagay, kain kang governor, gitubag yun na nga request niya, giadtuan gyud didto. And then nagkandak og module 1, and then after a month nag-module 2, and then bago lang nag-module 2 sa Initaw plus pining sa MOPJ. It's a special so Misamis Oriental Provincial Jail. Misamis Oriental Provincial Jail to the leadership of Major Labor, naghisgot mi sa concept unsaon nga ang provincial jail mahimo siyang usa ka garden, dili ano siya, detention cell siya or jail siya, pero i-convert siya into a food oasis, something like that's a very ambitious siya, pero it can happen because naman ang resources available. Manpower resource daghan kayo, the waste resource, waste sa jail, no? And then usapod sa ilang problem is the cost of food. So di man siya enterprising ang jail. Ang purpose man for consumption food, consumption. So kung mo-succeed ta niining sa provincial jail, hopefully next week mag-area scanning nami, and then maghimo nami development plan sa whole compound. Kung mag-produce sila pagkaon ay tilapia, hito, manok, and then gulay diha sa provincial jail, wala na gutom nga inmates, wala PDLs na to, wala na gutomon. In fact, kung sobra pa gani ang harvest, makahatag pa sila sa families, mura lang sila nag-abroad ba. So mura ginana among ga-brainstorm ni karon ni Major Labor, and he was so happy. Just yesterday, nag-istorya mi nga, inanaon na to paghimo ang provincial jail niya. Sa pagkaon, sa cost sa pagkaon, tan-awon ginamong record. Kung pila ang gastos sa provincial jail karon, kung mag-uma sa balay ta diha, nabay pag-reduce. Pilay reduction sa expenses diha. No? Ang uban nga mga department naga-earn man o binulan, pero kini di man siya earning, pilay savings nga ma-generate because nag-adapt ta aning uma sa balay. Sir, ang imong pasabot sa waste is
kitchen waste. Kitchen waste, himuon siyang fertilizer? Yes po. Ah. Based on research, 50 to 60% of household waste comprises biodegradable. Ang kasagaran nga program sa syudad or mga LGUs karon di RE 9003, the whole country still nakafocus siya sa recyclable. Mamu-earn siya through junks kanang baligya nimo, recycle siya, pero much of the volume wala siya na Nagamit. pagtagad. So manimaho, langawon, basura siya na. Pero through this Uma sa Balay program, naa sa Misamis Oriental karon ang state of the art na technology nga ang langang basura dili ka duol langaw. So naana sa Uma sa Balay nga technology. Makatabang na sa mga towns nga Yes na po, kanang nay problema sa waste. So usa na household-based waste management magina siya o resources management. So duha ang feature ni food security and waste management. So environmental health and food security. Labaw na diri sa Miss Ornay mga towns nga walay basurahan. Landfill or walay dam site landfill, pa ang oo. ilang category. Dam side pa ang Dam category. site pa lang. Oh. Unlike Villa nga naanay kaugalingon nga landfill. Sanitary landfill. Yeah. So kung usapod kung landfill siya pero eventually mapuno siya dali kung ang Lagi. tanan ilabay lang gihapon didto. So munang atong gina-invoke ang RE 9003, the Ecological Solid Waste Management Act of year 2000 nga kung pwede, segregation at source and then katog yung composting sa kada balay. Kung nay mananaw karon ang ilang first question ana is unsa ba kadako ang investment ani? Kung gusto ko mo involve ani nga business or magpatabang sa provincial government para mag-start og Uma sa Balay. Ang Uma sa Balay, design siya nga dili siya kinahanglan dakog investment. Kinahanglan lang kag number 1, time. 30 minutes to 2 hours a day and then na kay space like 10 square meter nga imong true container gardening nga technology, mga lata, mga plastic botilya, buak nga arinula, na kaldero dia ana. So itong mga daan, mga washing machine nga TV nga daot, pwede ra na siya tamnan. Gidesign siya nga dili siya cash intensive. Magsugod lang ka sa waste and sa abono nimo, you only need the household waste, basura sa kusina, natin kita og kinilis sa bugas. Tanan man gawas ug wa mo'y kislan, no? Lisod pod. So, and then nagagamit pod ta depende sa ako sa Davao gagamit gid ko og ihi namo. So, kung hugawan mo wala tay problema na. Moingon ko nga masugaw pa inyong ihi kaysa inyong masugaw pa yung una kaysa yung ihi kay for the last 19 years we've been using that and then grabe ka healthy ang tanom. Naa sa scientific ways saon nga kini siya mahimo siyang magamit gid siya nga safe sa garden. So that's what So napa siya process. Munang natin Dili direkta mangihi sa tanom. tanom lisod kayo. Pero tambok ba ya ang tanom nga gaihian? Kung makita ni gani sa video na yung mga pictures gihatag nako diri nga ang tanom gyud is very healthy because natay gitawag og ecological sanitation philosophy. Like soil grows crops become food, food becomes waste, and the waste for us is not waste for the worms. Because kaunon sa worm ang waste nato, tapos ang tai sa worm, kaunon pa na sa bacteria and microbes. And then ang tai sa microbes, muna kaunon sa tanom. So dili na inanakad, muna ecological sanitation philosophy introduced by my professor, Dr. Robert Haumer, here in Cagayan. And then, safe gid siya. Kay buhi pa man karon. Healthy. Wa pa ko nag-garden sa una. Every year ko ga-hospital. I spend about 100,000 a year. And then, pag garden na nako 2007, kaluoy sa Ginoo, wala na ako nakabalik ang hospital and then nawala tong mga sakit na ako ang gibati sa una. Kaysa naman magsigitag canned goods, processed food, at least ka na, di Actually, ba? lami gyud na siya, no. Ganahan mapugwa na, no. Pero kung kini pong lami nga na expiry date, lain na baning atong canned goods kay kung mutaas ang expiry date kay murag mumubo ang expiry date. So, bitaw joke lang. Pero mura pong tinuon, no. Yeah. Lalimang kag canned goods 20 years ay pa madaot, no. Lisod pod. Ang ato ani is balanced diet lang. Ganun. Natay healthy or unhealthy, di bali na siya. Ang kana to is kung palito na lang gid tanan ang pagkaon, it goes with it wala ang takabalo mo gid sa paghimo. And then kita mga misamis nun, mga Pilipino in general, mabuhi ra man tag saluyot, kamunggay,
malunggay, kamunggay, saluyot, kulitis, alugbate. Kung matanom lang na nimo sa imong sa imong luna nga 10 square meter, it can save you a lot. Ano man, much of the stuff nga gikinahanglan sa lawas para ma-sustain ang lawas nato is nara sa palibot. So, kung i-grow nimo na, you're growing your own, ikaw nag-build sa imong Own food. ikaw sa imong health, sa imong decision. Kay kung wala kay tanom, wala kay choice, paliton gid nimo ang unsay naa sa tindahan, no? Wala tay choice ba? Pero kung nakay tanom, nya labi na kay di kinahanglan og cash kay mag-harvest gid ka. The other benefit nakita nako is di ka magsigig palit og gulay nga isulod sa cellophane. Kay naraman sa imong tungod. So mo po na other benefit. So daghan ni siya og this is a multifaceted program. Salamat kang governor kay iya kung nakasabot siya sa program and siya mismo nga sa iyang pagkainahan gusto gid niya nga makita nga kung pag naadto niya sa mga munisipyo nagay makita nga mga greens kung gusto gid niya ang whole stretch sa highway diri sa coastal iyas dunay gulay ang makita iko moabot ra gid ta na go training sa kita karon napata sa phase sa training phase pata karon capacity building, that's one of the implementing strategies. The second strategy is pag-form sa ila into groups and then strengthen them, develop technicians, kanang barefoot technicians, nga mga nag-champion nga mga mama, mga bana nga mga maay kay mag-garden, himo na tong speakers, sila na karon himo na tong trainers sa community kay dili man permanente. Unsa ang direction ni Governor Juliet Uy ani? Sustainable, long term, unsa iyang plano, unsa gina-look forward sa katawhan? Yes. Gikan sa province. Sa tinuod lang ang kuan gyud ni governor mo nung nalipay gid ko sa kanang vision ni governor, no, kanang gitawag nga kung gusto niya makita nga ang kada balay dunay pagkaon and then this is so connected to our stomach and then ang sobra mabaligya pag yun, this becomes a livelihood or enterprise mo ginay vision sa atong gobernador Juliet Uy ang makita niya nga ang mga tao sa Misamis Oriental healthy, happy, kanang naay pagkaon, dili gastos, dili sigig palit. Niya labi na karon kay dili magid makaya sa government og support ang needs sa tanang tao, no. At a certain point lang or level nga kaya sa government, no. And then ang gusto ni governor nga makita niya nga ang mga tao pwede ba pud mag-counterpart nga bisag before ta mangayo og support sa government, pwede ba nga napo inyong kaugalingon nga gihimo ninyo yung assignment of growing food at home, manage your waste, make Misamis Oriental clean and green, healthy and happy sa mga balay na siya. Pero di man po na nimo ignon lang sila. Bisam no amount of loss can force people to do it unless dunay program logic, implementing strategies, and then technical assistance like training natay mga technicians karon nga mga banggiitan diha nga pwede nato ma-mobilize, no, nga these are human resources nga makatabang sa program sa umasabalay nga mapapaspas nig maayo labi na kay gadil tag 23 and 2 components 23 municipalities and 2 component cities. Kinahanglan sa dili pwedeng consultant dili makaya sa usa ka tawo admittedly na certain limitation ang power sa usa ka tawo pero kung masabtan ang program and then ma-strategize nato unsaon pa pagpapaspas murag within a year or maximum 2 years makita nato ang kining result ini and dili lang sa result naging impact sa kada families. In fact dito ko the other last Friday sa Alubihit sa Talaba. Na ay naka-attend dito sa Mulok-Bulok nga training nako last year nga iyan ang gi-implement. Naulian gid ang mga manok. Nakahimo siya panambal sa manok katong gitudlo nako. Og ang katong sa Mulok-Bulok naghimo na po sila tambal para sa sakit sa ilang mga baboy nga nangaulian na pod. So daghan ni siya dala makatabang ni nga atong mga farmers dili sige palitan ng inputs. Dili man nadautan pero ang wala man gud puy purchasing power ang farmers karon labi na kay naglisod ta so tudloan na lang sila usahan paghimog panambal sa ilang kahayupan usa na sa ka-feature din nga program. Sir, naatay question gikan sa atong mga yanong misamisnon. So yes, ma'am.
Unta mahatagan nimo katinawan no ang ilang mga pangutana. So naabay reward system gikan sa government kung successful ang uma sa balay sa usa ka individual. Ang tubag ana nay is direct siya nga benefit sa inyo kung uma sa balay mo. Una, mas ubos nga gastos sa pagkaon, reward na siya. Sagara mo itong makita sa reward nga, murag tagaan ta og unsay kapalit sa atong gihimo, cash ba na siya or kind na return ba nga ihatag sa imo. Kung tan-aw na to sa uma sa balay, kung naa kay sweldo o kada bulan nga dawaton like 10,000 a month sa sweldo nimo, and then based sa research is 60% sa income sa tao is pagkaon day padulong, and then nagtanom ka og gulay na imong gikinakaunon, ibutang na nato kung 60% sa 10,000 is 6,000 gastos nimo sa pagkaon, tapos na kay garden diha nga katunga sa 6,000 is 3,000 na wala na nimo na gastos tungod kay naa kay uma sa balay. Matawag nato nga direkto siya nga benefits nga sa imo nga wala na kamo gastos. So naa kay savings. Mo na siya gitawag og reward sa family kung mag-engage ka o mag-practice ka, magbansay ka sa uma sa balay, no? Ubos nga gastos, makasave ka. muna ang the best nga reward ang makatipid. Makatipid ka. Second is the health aspect. Sa kaprisko sa pagkaon nga imong gipalit, dili na ka kinahanglan refrigerator. Di ka mo gastos og kuryente. Makasave na pug ka. More fresh from the farm. Fresh from the farm. Farm to table. Farm to table. So ang freshness nimo diya, dili man nimo mapalit ang freshness. Because sa akong definition sa freshness, ma'am, is it's a number of minutes or it's a time count from the moment you cut to the moment you swallow nga nakakaon ka. So that is the freshness muna siya benefits, reward na siya sa imuha. So sa health food nga aspect, makapaligon siya sa panglawas tungod kay most of the food nga atong ginakaon karon is preserved foods. Kung tanaw na to atong mga refrigerators, no, halos tanang pagkaon naka-label, naitag-iya, no. Di na ito mag-mention sa pangalan, pero naagi label. So nakaputos, usay pinalit nimo sa mga tindahan. Pero kung nakay fresh nga pagkaon, walay preservatives gid siya, ma'am. Fresh gid na siya. Andi ang giabono nimo imong wala ka nag-spray, kay tuduan sila unsaon. Kanang imong fresh nga gikaon nga gulay, dali kay na siya i-absorb and i-assimilate sa lawas, di na naman ang hid sa atay. Di na sa laon kay fresh man siya. So makuha diretso to the cellular level ang reward nimo. Nga mo healthy gid ka. So ang mga sakit nato kasagaran ang gipangbati karon, ma'am, is ma-attribute nato sa klase sa pagkaon nga atong gikaon. So bisan pag mangutana mo sa mga experts mga professionals nining mga field sa health, most of the number one cause of health problems is actually food, no? Mo na siya Ang iyong intake. ang itong ginakaon nato nya ang madisgrasya atong kidney, atong atay, makita man nimo na sa incidents karon sa atong mga hospitals, no? And then makapaligon sa panglawas, tapos kalinaw og kalipay sa pamilya. Isa may di malinaw ana nga pagmata nimo di na ka magunaw nag-unsay sudan nato. Tungod kay pagtan-an nimo nara sa imong tungod. So ang imbes kay magngita pa kag musuroy pa kag unsay makaon nim sa pamilya, dili na ka makalaag kay di na ka makagawas kay nara man sa imong tungod. So, example, mama nangalabas siya. Ting paniudto na. Imbes kay maglaroy-laroy pa na siya diya kay mangitag unsay pangayo didtong kamunggay o unsa nga mga saluyot sa kilid-kilid, tangkong baka diya. Sugo na lang anak dong pag kuhag kamunggay na itanglad tapos sa gulig saluyot nay gamayng sitaw to, namunga naman tong sitaw, namunga namang okra nato diya, tapos kining butangi og katong bawing para humot ka ng ang control sa family, especially ang mama nga mobay ga pakaon. Dili man mangutana ang anak pa, nay pagkaon pa adto sa imong mama. So, ang mama,
nasa options, nasa choices sa pagkaon. So, it's in a way, murag, if food is a form of power, it's what our body runs on, it's a form of energy, then kung i-encourage nato ang mga women nga magtanom sila, we are encouraging them to have power over their diets, over their food, over their health. So, this is people empowerment. So, na yung nana nga aspect lugar. And then, I think this is not, the second to the last is resilience. Kung magsigot tag resilience, kung binisayan nato na, kana bitang, dali nga makabangon. Timing kayo sa atong bangon, strategic, Yaning bangon, no? Kung nadapa ka, mubangon ka. It's a characteristic of a resilient community. So, before na moabot sa community level nga, itawag og resilient community, ato sa nang i-install sa kada families. Kada family nga dapat doon na siya attitude, resilient attitude nga bahalag nag-crisis, bahalag naglisod, bahalag wala pa isweldo. Na may pagkaon sa balay. So, resilient ka. Yes. Okay. The last one is the environment. The environment is i-deny gyud nato na napagita sa state of denial nga ang atong environment. Guba na gyud siya. Daghan na kay suba nga ng mala, wa naman tay lasang. Dili man po, wala po tay moral ground na mo tudlo sa mga tao nga mag-atiman sa kinaiyahan kung kita mismo sa atong panimalay, wala na ito i-manage atong waste. So, na-explain ko ni kang governor, si governor is maugid na kasi ang kasing-kasing nga. Sige, unsay kinahanglan nimo nga para nga ipadali nato na. Kay kabalo ka nga nalay termino pod ang atong tenure diri sa government. So, kung pwede during my term 3 years makita na ang impact sa uma sa balay sa kada pamilya. Naay other question from our Miss nun. So, palihog ko. Isip usa ka ordinaryo nga katawan sa Misor, unsaon nimo pag-convince sa amo nga mag-umas sa balay labi na duna kami mga trabaho. So, Yeah. saan pag-convince ang usa ka 8 to 5 nga trabahante Yeah. nga mag-uma sa balay? Okay, so sa technology nga na-develop nako is natay gitawag technology of space and time. Technology of space kay ma-multiply nato ang gamay nga space, ang 10 square meter mahimo siyang 100 square meter by installing a plant riser. So gamay nga luna pwede. And then sa technology of time, naka-develop kong technology nga ang imong pagpananom pwede ra siya mo langkob sa 15 minutes. No, bubo ra po ng 15. 30 minutes to 2 hours. So, na-discovery namo sa balay, na-discovery namo ni Mrs. nga, pwede man tayo mag-garden o gabi. Ang kato may istorya sa mo. Nighttime gardener, dili ka nighttime kinahanglan nga mag-garden o magbulag gyud ka sa adlaw kay. Ano magbulad gyud sa adlaw nga 50 square meter man pud na, di ba? Nya 10 square meter. So, ang nakanindot kay imong gi-compress natay technology nga tungod kay nakapasok-pasok lang siya, naka-containerize siya. Pwede nimo idikit ang mga tanom. Basta mabulad lang sa adlaw, Maulanan? umaulanan, nakay tubig, mabisbisan nimo tapos ma-arrange nimo nga di pud nimo mga tumban, mutang natay gitong plant riser. Ang plant riser mo create og space, more space like kung makita ninyo kung inani ang luna, example lang para klaro demonstration. Kung inani kada ko imong luna, nya butangan nimo plant riser, maana nimo siya. O duha na imong katano, kini ug kini napagay fish pan sa ilalim. Mura siya mo second floor. Yes, ana siya. So natig air, murag vertical ang atong gardening. Naka-create pagig kag space diri tamnanan duha tapos napakay manok sa ilalom, pwede pud ka magbutang sa fish pan sa ilalom. So na ako'y tilapia sa Davao, na ako'y hito in 5.6 square meter, na ako'y 200 ka tilapia sa baba. And then napog ko'y manok sa ibabaw. Of course, ang iti sa luron ako, dili ko pagkaon tilapia. Iba ka sa ito. Hindi, pwede, good. Kaya may kabalo, pero lain na po paminahon. Sa luron lang siya, kay sagol dito sa mga dahon para composting. For fertilizer. Yes, ang nakanindot man good, sir, katong nangutana, tama, good, no?
dili ba Farmer to siya actually. farmer siya, Ah. kung busy siya, nindot kayo kay gamay lang nga space, gamay nga time ang kailangan. Daghan kag matanom. Kini ra gud imong space sa una. Karon duha na. Napakay manok, napakay isda. Di ka ganahan. Unya kung dako na kay gasto sa pagkaon, especially sa mga Sila farmers. imong kaon. Istorya na to ng farmers kadali ha. Ang farmer magud sa Misamis Oriental sa among pagsuroy is nangutana gid ni ana. Kung magtanom og mais, pila ka bulan ay ma-harvest? Sa lowland, that is 3 months. Sa upland, kay bugnaw-bugnaw man 4 months ay ma-harvest ang mais. Kanya kung magtanom ka, di man ka all the time naka sa farm. Magtanom ka, pugas mo rin ng activity nga busy kay mo. Mag-abono, 15, 30, and then maglampas, kay tagas na sagbot. Gamay lang ang trabaho. Pero most of the time, gahulat ang tao kanus ang ma-harvest ang mais. Unsay gihimo nila during the time nga gahulat sila mahimong kwarta tong ilang gitanom nga mais. Asa sila pagkaon, di ba mangutang? Mao. Mag-istorya lang tag tinud-anay ha. Mangutang gyud ang farmers. So pag pangutang sa farmers ani, pag harvest ato, karon pa nako na realize nga bantog ra ko interview ni mga farmers, lisod gyud sila because during that time nga mang-harvest sila, ibayad na pud sa utang. So para pang buffer ba kana bitaw murag pantawid bitaw nila nga imbis kay makautang sila, magtanom na lang og pagkaon sa balay during the 3 months. So ang inyong harvest sa mais, pure good nga full cash gid ang madawat dili bayad sa utang kay sagyo na to 60% sa atong gasto sa atong kinitaan sa panimalay muadto na siya sa pagkaon. So bisag 50% lang anang yung gastos pagkaon makat ninyo by gardening, okay na kayo. By the way, nako iapas na kalimot ko tong sa reward system. Pwede pod nga one time ang god naka-hisgot mi ni governor nga, "Gov, what if mo build yun nato ning mga groups sa mga gardeners, like home farmers na ang tawag sa ila, home farmers, no?" Ang LGU with the team right now sa Pagro nga akong gi-organize karon sa Pagro nga amo nang gisgot-isgutan nga pwede ba pod nga matagaan pod ang mga community katong mga association sa gardeners og reward. Yes, ma'am. Posible siya, ma'am. Natay kita recognition and awards. Maghimo tana, maghatag tana. Livelihood support, no? Livelihood support o panalitan maggrupo na mo, tudluan mo sa pagnegosyo kung namo gid mo yung mga surplus. Pwede mo tudluan sa paghimog at sara, napoy other product ninyo kung daghan na kayong na-mix nga yuta, kay mag-mix mo sila yuta ani sinako na. In fact, ang mulok-bulok ga negosyo na ron baligya na. Kung doon na mo inana nga mga byproducts ninyo sa inyong grupo, grupo dili individual, kung group na mo, association na mo or cooperative na mo diya, pwede nato na ilabi sa ilabi nato diri sa province, no? Nga maghatag yun ta og livelihood support sa ilaha. No? Ginahisgot-hisgutan na karon. And then natay gitawag og dugang nga training. Additional training, for example, gusto sila nga ang ilang atsara ma-certify sa BPAD, no? Ma-register. Na sila label na silang atsara or chili paste na magiging mga surpluses, no? So, tudluan sila sa pag process sa food or kung doon ay surplus, tudluan sila pag dehydrate sa vegetables nga moabot og 6 ka bulan nga di pa madaot. Kung sobra pa gyud, ibutang nato sa atong evacuation center nga kung doon ay calamities, ang katong surpluses sa mga households, sa association, ibaligya dito sa atong evacuation centers. And then, mura po i-distribute nato sa atong schools o sa atong mga calamity areas. So, naing inana nga plano. So, natay gitawag... Murag disaster preparedness. Yes, ma'am. Disaster preparedness gid siya. Kinahanglan nga ang misyamis nun mismo, mag-prepare ni ana kay karong panahon na, labi na kay umalabot po ang ulan, wata kabalo, daghan mga nabaan, walay pagkaon, nasunugan. So, pwede ba nga ang mga umasabalay, mga home farmers na to, mag-process na sa ilang mga pagkaon, and then i-standardize niya siya. And in standardizing ni kinahanglan kita training, no? Mag-hire ta og mga authorities, experts ni nga field sa food processing para na sila kita og food stocking nga
training para sa disaster preparedness. Sir, last question. Yes, ma'am. In kaso na community, organization, grupo nga gusto mo contact sa inyong buhatan para magpatudlo o magpa-training di ani, asa sila pwede mo duol or unsa nga mga number baka or Facebook page na pwede nila? Ang Umasa Balay, through sa among gihimo sa pagro karon nami gitawag nga Umasa Balay Miss Or nga page. Umasa Balay Miss Or page. Ako lang pong i-share sa inyo. Yes. And then, kung gusto mo mag-inquire about sa Umasa Balay, number 1, pwede ninyo diretsohon, muadto mo sa office sa Provincial Agriculture Office. Pangitaan lang si Jojo Rom or si Judith Lopez, no? Or si Lorena Kaingin, no? Makakuan mo diya, makapangutanam sa ila or sa opisina sa Office of the Barangay Affairs or Integrated Provincial Community Assistance Center headed by Ma'am Lilian Lucille Galyogo. Pwede dito. And then, karon by the way, napuntay ongoing project with PSWD, kanang atong mga rebel returnees. Pwede po mo mag-inquire dito kay sige na may brainstorming karon sa about sa Umasa Balay. So, kana lang, tulo ka opisina. Sa Facebook na ako, pwede po, Jojo Rom, na ako'y daghang mga postings dito. Kung gusto mong additional inspiration, ga-share ko sa akong mga harvest daily. Kaya mismo akong gipuyan diri sa Dos Capitolio na sa Sports Center. Ako gihangis gobyerno, pwede ba na ako i-garden akong puyanan. So, makita, gina-post na ako na almost every day ga-harvest ko sa akong kamatis, kana sa akong basura nga dili lang ngawon, makatuon po mo dito. Kung gusto po mong bisita mo dito sa learning site naman naroon. Learning site. So, ang among grupo sa PIO mo visit sir kay para kung pwede ma'am, makaadto gid mo dito para makita gid niyo nga ang akong hito dito nagsugod dagdag ko na ako'y 10 square meter lang na. Kay gina-model na ako ang 10 square meter kay kung dako pa akong ipakita, mahimo man gong reason nga dako gastos. So gituyo na ako 10 square meter lang, naay manok, naay gulay, naay herbs, naay isda, naatanan sa 10 square meter. Nanatay module ana. wow. So sa mga trainings na to pohon, ako ginang i-demonstrate unsaon pag-develop kay tudloan po nato siya sa garden planning, no? Sa gamay nga luna, bisag gamit-gamit lang sa tag mga unsay nas palibot, pwede na gid masugdan ang Umasa Balay. Thank you kayo Sir Jojo Yes, no ma'am. sa time o of course sa knowledge nga imong gihatag sa amo. Labi na gyud sa ato mga viewers nga misamis nun. Thank you kay sir. Daghang kayong salamat mga misamis nun o special thanks to the Governor Juliet Uy sa tsansa nga iyang gihatag, no? Especially sa ako nga ma-share ang concept sa Umasa Balay ug ang practice sa Umasa Balay diri sa Misamis Oriental ug special thanks also to my team kang Judith Lopez nga mo'y nagapanday gyud sa concept pod sa program concept, si Lorena nga mo'y naga-coordinate sa other mga municipalities, si Charlie Nakaya nga among ginahisgutan karon ang kinigitawag og home pharmacy with the MOPH. Salamat kayo sa team kang Rialin. Salamat kayo sa inyong kanunay pagsuporta for the last how many months nga nag-uban mo sa kuha na nagpurma ang Umasa Balay. So, salamat po sa inyo, ma'am. Sa team diri sa PIO. Nagpahigayon namin. Mga miston, daghan kayong salamat sa pagtutok sa atong programa karong adlaw. Unta na kamoy nakatunan nga pagtulunan gikan sa atong nahisgutan karon kabahin sa Umasa Balay. At ang sunod nga episode sa atong programa nga maghatag katin-awan sa mga isyu o hisgutanan sa probinsya. Ako si Joanne Tabique o kini ang Capital.